Makinig ka, Raymart Ramos. Yung ginawa mo para saktan, itong kinakasama mo, nagpabitag na. Manginig ka na, magtago ka hanggat gusto mo. Walang puwang ang mga taong nangingidnap sa ating lipunan, lalo na sa mga taong di kasal. Ayon sa Artikulo 270-217 ng Revised Penal Code naman po ngayon, tuturing po yung kidnapping of minor sa tangparusa, pagkakabilanggo habang buhay. Yung kasamaan na ginawa mo, may katapat na patibong ang bitag sa'yo. Kinakasan na namin, may silo, lalambating ka namin, bibitagin ka namin. Kami po ay lumalapit sa hashtag ipabitag mo dahil para sa dalawa kong anak na itinangay ng dati kong kinakasama. Nag-umpisa po ito noong April 4, 2022 nung itinakas ni Raymart O. Ramos ang dalawang anak namin dahil nanghingi ako sa kanya ng pagkipaghiwalay. Humingi po ako ng pagkipaghiwalay sa kanya dahil hindi na po kami magkaintindihan. Makalipas po yung 2 linggo, nagkaayos po kami ni Raymart. Ibinalik din niya sa akin yung dalawa kong anak. Pero April 27, itinakas niya din po ulit yung dalawa naming anak dahil pinaghihinalaan niya po ako na may ibang lalaki. At yun po ang dahilan kung bakit hindi niya po matanggap yung bunso naming anak. Raymart O. Ramos, sana maawa ka. Nanay din naman ako ng mga bata. Sana bigyan mo din ng pagkataon na makita sila makasama. Kasi magdalawang taon na din eh. Miss na miss nga sila eh. Siyempre, lalo ni Papa ko, iyak na iyak yung Papa ko, hindi na makakain tsaka makatulog ng maayos. Hindi lang ako naaawa sa Papa ko, okay lang naman kung kahit sa kanya na lang sila pakita pag laki nila eh. Siyempre siya, mga malilit pa lang yan kami na nag-alaga dyan nung naghiwalay tayo ng 4 na taon. Wala nga kayong binibigay na kami lahat nang gumagastos dyan. Ngayon nyo lang naman yan naalagaan ng ganyan at napalaki nung naghiwalay tayo ulit. Alam ko na lumapit kayo sa amin dito pagkatapos gusto niyo lang makuha at gusto niyo makita yung mga anak ninyo at sinasabi ng magulang nitong kinakasama mo, hindi nila alam at ayaw nila ibigay ang address ng bata. Tama? Apo. Para hindi niyo mabisita. Sa makatuwid, pinagkakaitan ka ng karapatan mo bilang ina. Bagamat sa family code, 7 years old pababa, dapat sa iyo at walang karapatan kidnapin or tangayin. Paano nangyari? Na-kidnap niya. Paano nangyari? Na tinangay niya. Abduction ang tawag dito. Parental abduction. Yung magulang, pina-abduct yung kanilang anak na hindi alam ng isang magulang, partikular ang nanay. Paano nangyari ito? Nag-away, galing po kasi ako sa trabaho. Mayroon po kami hindi pagkaintindihan. So nag-aaway lang kayo? Hindi ka nagkaintindihan. Natural sana nag-aaway. So anong ginawa? Gusto ko na po makipaghiwalay sa kanya. Ayaw niya po eh. Bakit mo gusto makipaghiwalay? Ayaw mo na dahil pagod ka na. Ayoko na po talaga eh. So hindi niya matanggap? Hindi niya po matanggap. Ang sabi niya, ikaw ay may kinakasama na or may iba na? Opo. So paano nangyari na tinangay niyo mga bata? Galing po ako sa trabaho. Pag uwi ko po, wala na po yung dalawa kong anak. Wala rin siya? Pati po siya, wala na. So simula noon hanggang ngayon, di mo ba nakikita? Hindi pa po. Isang beses na po. Nung sinabi ko po na papunta kami Tulfo, so Tulfo lalapit hindi kami sa hindi lang sa Tulfo, si Bitag ako. Iba ako. Ipabitag mo. Bigla po niya pinatawag sa akin. Yun lang po yung unang pagkikita namin ng anak ko. Pinatawag niya ang? Sa video call po. Isang beses lang po. Bata. Makinig ka, Raymart Ramos. Yung ginawa mo to para saktan. Itong kinakasama mo, nagpatulfo, hindi basta tulfo, nagpabitag na. Manginig ka na, magtago ka hanggat gusto mo. Inilalantad namin ang mukha mo para nang sa ganun lumapit ka, makipag-ayos ka. Kapag hindi mo inayos to, maraming legal na opsyon na magagawa ang bitag. Kaya kakausapin muna natin dito si Attorney Batas Mauricio. Sa palagay niyo magagawa natin kasi alam daw ng magulang nitong lalaki na tinakas dahil ganun lang. Nagtatrabaho yung sinanay, itong lalaki na kumbaga hayahay lang ang buhay. Pagkatapos basta na lang sinaktan niya, tinakas niya ang bata. Ano pong magagawa kahit na sabihin ng mga magulang, hindi nila alam. Pero nung masabi na ito yung nagpabitag na, pinakausap daw sa video call yung dalawang mga bata. So anong tingin niyo rito, Attorney? Well, mabigat po na krimen yan, ginawang Tulfo, lalo na ang binabanggit niyo po kanina, kinakasama,
Ano, so parang living Kinakasama. partner yung tatay at nanay. Mahalaga po yun sapagkat sa ilalim po ng ating Family Code of the Philippines. Abay, pagka po lihitimo ang kasal, bigalang mag-asawa, silang dalawang mag-asawa ang merong karapatan magkustudiya sa bata. Pagka illegal po yan, sinasabi po ng Artikulo 176 ng Family Code of the Philippines, abay, eksklusibo. Solo ang karapatan ng nanay sa kanilang mga anak. Ginoong Ventura po mga kababayan. At dahil solo, hindi pwedeng makialam si tatay. At kung nakialam si tatay, at tapos sinamahan pa siya ng kanyang mga tatay at mga nanay, naku po, lahat po sila po pwede pong makasuhan ng kidnapping of minors. Ganun po katindi ang kasong kakaharapin nila yan. Kaya kung nanunod po sila ngayon dahil inilapit kay Ben Tulfo sa ipabitag mo, isoli nyo na po yung bata dahil kung hindi, sasamahan po namin ito magdedemanda ng kidnapping of minors. Okay, ganito. Narinig nyo na. Sobrang tuwa ng lolo na umiiyak na marinig na sinasabi mo, pwedeng may karapatan sila. Kaya nagiging emotional yung lolo na mahal yung dalawa. Sila nagpalaki tapos kikidnapin lang nitong kinakasamang lalaki. So uulitin ko, Attorney Batas, sa Family Code of the Philippines, kapag hindi kasal, abay walang karapatan. Yung sinasabing, ito po, yung lalaki na wala siyang kustodiya sa bata at ito'y sapilitan niya tinangay, parental abduction o kidnapping of minor, itong tatay, mga bata. Yung ba pang malinaw po yung sinabi niyo, sir, attorney? Opo. Ano pong kaparusahan kapag napatunayan itong kidnapping at nahuli itong tao na to? Ano po ang haharapin niyang kaso at ano ang pananagutan niya at ano po ang parusa rito? Opo, at ang ilidiin ko lamang po, Ginoong Ben Tulfo, dito sa pagbitag mo kay Ben Tulfo, hindi na lamang po itong lalaki, kundi pati na yung mga ama at ina niya na tumulong sa kanya para maitago yung mga batang yan. May parusa po sa kanila. Ayon sa Artikulo 270, 217 ng Revised Penal Code naman po ngayon, naku po, ay ituturing po yung kidnapping of minors at ang parusa, pagkakabilanggo habang buhay. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan. Okay. Maliwanag po yan, sinasabi ng batas po yan. Huwag na po kayong maging emotional. Hindi ko akalain na magkarating ko dito. Tulong ng Diyos to eh. Matagal ko na, hindi ko na. Pag-alis ko lang ng Lunes, sabi ko, Diyos ko, tabangi ko, masulban na ko problema. Hindi ka magulitin, sir. Hindi, huwag ka mag-alala. Tumutulong mo Hindi mag-alala, may kalutasan na pala. Uwi ko sa Leyte, sir, wala ng problema. Sige, di ba? Ganito magagawa natin, okay? Simple lang. Ipakita nga ulit yung mukha nitong kolokoy na ama ito. Raymart Ramos, makinig ka. Tatrabahuin ka namin, pasisikipin namin ang mundong ginagalawan mo, nilalantad na namin ang pagmumukha mo, kasama ang iyong mga pamilya dito sa sinasabing kasabwat mo na kapag hindi sila nakipag-cooperate, ilabas nyo ang anak nitong nanay na hindi kakasal. Gusto kong sabihin sa iyo, pasisikipin kong mundong ginagalawan mo. Walang puwang ang mga taong nangingidnap sa ating lipunan, lalo na sa mga taong di kasal. Yung kasamaan na ginawa mo, may katapat na patibong ang bitag sa iyo. Kinakasana namin, may silo. Lalambating ka namin. Bibitagin ka namin. Mahuhulog at mahuhulog ka sa bitag. Unahan mo na kami. Makipag-ugnayan ka rito. Kapag hindi, tatrabahuin ka namin. Hahanapin ka namin. Pasisikipin namin ang mundong ginagalawan mo. Itaga mo sa bato. Para kang daga na nagtatago sa malaking pusa. Kung gusto mong makatulog, ipikit ang mga mata mo at walang tumitingin sa iyo. Malalaman na mga kapitbahay saan ka man lumipat, kahit na wala sa iyong bata, kapag nakita ka namin, mapipilitan kang ilabas at ilabas. Magmamakaawa ang mga magulang mo sa ginawa mong walang puwang at hindi po pwedeng ginagawa mo hanggat may bitag. Isuko mo! Ipakita mo ang mga bata. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Baguhin mong pag-iisip mo. Kapag hindi, ang bitag nakakasana sa iyo. Pero bago niyan, may batas tayo at sinasabi ko sa'yo, tutulong kami sa alagad ng batas para matulungan magsampa ng kaso sa iyo. At magkakaroon ka ng kaso, magkakawaran ka, magkakagulo sa iyo kung ganun kakakinis, umayos ka. Si Rowena Gugulan, siya po ay Officer in Charge ng City Social Welfare Development ng San Jose del Monte, Bulacan.
Ano po ang may tutuling po natin dito sa magulang na talang parental abduction sa batas? Hindi po pwede to. Hindi po sila kasal. Tinatago po ng tatay. Opo. Ano po ang inyong magagawa na bisitahin muna mga magulang para mapaabot sa kung saan man nagtatago itong lalaki na to? Isuko nyo na kasi may kaukulang batas dyan. Pwede sila masampa ng kaso ang pagkakulong habang buhay. Ito po yung sinasabi rito, abduction of minor. Ano po inyong magagawa, ma'am? Kayo po yung nasa estado. Magandang umaga po. Yes. Opo. Regarding po doon sa case po ng client natin, di po siyang tumungo sa aming tanggapan para po ay masistihan po namin siya regarding po doon Sige, sa ma'am. case ng dalawang anak niya. Na kinuha po ng tatay na dapat po ay nasa custody po yan ng nanay ng mga bata. Pwede po makasuhan ang tatay ng mga bata dahil kinuha po niya ito ng walang paalam. Since hindi po sila kasal, visitation rights lang po at proper communication po ang rights ng tatay. Kung willing po mag-file ng case ang nanay ng bata, tutulungan po namin. Okay. Ma'am, kami po ay nagpapasalamat. Alam ko naman po, magaling po ang ating DSWD Secretary, si Rex Gatchalian. Gusto niya po magkaroon ng katahimikan sa loob ng pamamahay, abduction, kapareho po ito, yung mga emotional violence created within the home. Ganon din po yung mga neglect of the elder. Ayaw niya po, nakikipag-ugnayan din po siya. Tutulong po ng Department of Justice dito po sa DSWD at lokal na pamahalaan. Gusto po namin pagsama-samahin po ang DILG sa munisipyo, ganun din po ang DSWD at Department of Justice para masampahan po ng kaso at talagang totohanan po natin. Yung ginawa po nitong lalaki, emotional violence para sa nanay. This would fall under Women's and Children's Division. Doon po sa sinasabing VAUC, Violence Against Women. So kayo po'y nasa welfare po ng bata, kayo po'y tatay sa estado ng mga bata kasi kayo po'y inaatasan, the state provides protection sa mga minor. Ito naman po ang nanay, protektado rin po siya sa batas sa family code at yung kanyang karapatan at yung kanyang krimen pong ginawa ng tatay ay emotional violence. Yes. Hindi po pwede po ito. Walang po ang tutulong po kami rito. Nalalagay na po sa crime desk. Krimen na po ito. So, ang inyong napapanood ay larawan po ng isang inarereklamong ama ng bata na hindi kasal. Ang kanyang pangalan ay si Raymart Ramos. Ang kanyang ginawang krimen at ngayon ay pangkikidnap po ng mga bata na hindi po siya kasal. Meron pong paglabag sa batas po rito, makikipagtulungan ng DSWD sa tulong po ninyo. Ganon din po yung violence against women and children, pagsasama-samahin namin. Ang sino po nakakilala rito kay Raymart Ramos, ipagbigay alam na lang po sa bitag at kung saan nakatago yung mga bata, magbibigay po kami ng pabuya para matunto ng mga bata. Tahimik po, magagawin po namin. Pinasisikip po natin ang mundo, pasikipin po natin ang mundo ang ginagawa nitong si Raymart Ramos. Kung ito po ay nagtatago sa inyong barangay, ituro niyo po sa tulong po ng DSWD at sa tulong din po ng Violence Against Women and Children, sa tulong po ng mga pulis at sa tulong po ng bitag. Pangungunahan po namin to para sampulan. Walang puwang ang sinaman ang magtatangay o magkikidnap ng mga bata na hindi po sila kasal. Kaya Raymart, umpisahan mo na magtago, galingan mo. Pwede ka magtago, pero matutuntun ka namin. You can run but you cannot hide. Pwede kang tumakbo, bilisan mo. Hindi ka pwede magtago. Warning na sa iyo to. Mag-isip-isip ka bago ka mo pingkitin ang mata mo sa gabi. Tingnan mong mukha ko. Hindi nakakatakot. Sabi ng iba, pogi, suplado, barumbado, tagapagtanggol ng mga taong kapareho mong siraulo. Umayos ka. Umayos ka. Umayos ka. Balik tayo rito sa magulang. Antayin mo na lang. Para lang tayo naglalagay ng pain sa manok. Siluin yan. Tatawag yan. Lahat ng mga nakakilala niyan, sigurado sasabihin na sa kanya. Okay? Usap tayo sa baba. Salamat po. Maraming salamat, sir. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Investigahan. Uma-action po kami ng mabilisan. Anumang reklamo, binibigyan ng solusyon.
Dahil ang iisang pambansang sumbungan, yung tulong, serbisyo, yung estilo, may tatak. Nag-iisa. Bukod tangi. Hindi po pwedeng ipeke yung bitag. Apelyido ko'y Tulfo. Mas gusto kong bitag ang unahin nyo. Ako si Ben Bitag. Tatak, hashtag ipabitag mo.